Inilikas na nga ang daan-daang residente dahil sa sobrang taas ng baha. At mula sa Davao del Norte, nakatutok live si Mav Gonzales. Mav? Pia, lagpas tao pa rin nga ang baha sa ilang lugar dito sa Davao del Norte, pero sa ngayon naman ay maaliwalas pa ang panahon dito. Tumila na ang ulan pero mataas pa rin ang baha sa barangay Mesaoy. Lubog din sa tubig ang iba pang barangay. Sa ilang lugar nga, lagpas tao na ang tubig. Pumapaw ang ilang ilog na bunsod naman ng magdamag na pag-ulan kahapon. Yesterday, yung Asuncion naman ang binaha. Pero ang tubig now is receding and coming now to the downstream areas. Mataas din ang tubig sa Saog, Pagsabangan at Bingkungan Rivers. Magdamag na pag-ulan lang at nakita nyo naman yung damage na ginawa dito sa sagingan. Lahat ng mga puno, lubog na, yung mga export na saging, wala lahat. Ngayon naman, meron kaming i-rescue na isang pamilya. Na-trap sila sa bahay nila at kailangan silang ialis dahil daw mas tataas pa yung tubig ngayong gabi. Pero kailangan maging maingat kami dahil yung rubber boat namin ay baka ma-damage pagka natusok ng mga debris na naiwan dito sa baha. Ang mag-asawang Vicente at Fe, halos kalahati na ng bahay ang lubog sa baha. Mag-rescue sa amo. Kay dili naman may makalabang kung kami gyud. Na kay mo rescue nato diriting. Kaninang tanghali, nasa 642 na pamilya o katumbas ng mahigit 3,000 individual na ang nailikas sa buong probinsya. Sa Tagum City, ilang kalsada ang hindi na madaanan kabilang ang Pagsabangan Bridge. Mamayang gabi, inaasahang bababa na sa Barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen ng baha, kaya pinapalikas na ang mga residente roon. Naglaan ng 4 na strike teams ang PDRRMC para tumulong sa rescue teams ng mga lokal na pamahalaan. Size ni Governor de Rosario is zero casualty in our province. The good thing about this province is that the water is very much predictable. The early warnings are all in place and the people have positively responded to the call of the local LGUs.